Kamusta mga ka-health? Welcome sa ating channel kung saan pag-uusapan natin ang kalusugan at wellness tips para sa inyong lahat. Ngayong araw, tatalakayin natin kung bakit sumasakit ang iyong likod, paa at ihita, ang tinatawag na sciatic pain. Kung ikaw ay nakakaranas ng pananakit mula sa lower back, pababa sa iyong paa, maaaring sciatic pain na ito. Ano nga ba ang mga sanhi ng sciatic pain at paano ito maibsan? Alamin natin ang mga kasagutan sa video na ito. Ang pananakit ng likod, paa at hita na dulot ng sciatic pain o sciatica ay karaniwang sanhi ng pagkaipit o pagkairita ng sciatic nerve. Ang sciatic nerve ay ang pinakamahabang nerve sa katawan na nagsisimula sa lower back at bumababa sa bawat binti. Narito ang ilang mga karaniwang sanhi ng sciatic pain. Herniated disc. Ang herniated disc na kilala rin bilang slip disc o ruptured disc ay isang kondisyon kung saan ang isa sa mga disc sa pagitan ng mga buto ng gulugod ay nagprotrude o lumalabas mula sa kanyang normal na posisyon. Ang mga disc na ito ay parang mga cushion na nagsisilbing mga shock absorbers sa pagitan ng mga vertebra ng gulugod. Kapag ang disc ay naipit o napinsala, ang gel-like center nito ay maaaring lumabas sa outer layer na maaaring magdulot ng pressure sa mga nerves sa paligid. Mga sintomas ng herniated disc. Karaniwang sintomas ang pananakit ng likod na maaaring maging matindi at tumindi kapag gumagalaw. Ang sakit ay maaaring lumipat mula sa likod patungo sa mga braso, binti, depende sa lokasyon ng herniated disc. Ang mga kalamnan na konektado sa apektadong nerve ay maaaring manghina. Mga sanhi ng herniated disc. Ang mga disc ay nawawalan ng likas na elasticity kapag tumatanda, kaya't mas nagiging prone sila sa pagkasira. Ang pagtaas ng bigat sa katawan ay maaaring magdagdag ng pressure sa gulugod. Ang mga aksidente, pagkahulog o pag-angat ng mabigat na bagay ay maaaring magdulot ng herniated disc. Paggamot ng herniated disc. Rest at physical therapy. Ang pahinga at mga ehersisyo sa physical therapy ay makakatulong upang mapalakas ang mga kalamnan sa paligid ng gulugod at mabawasan ang pressure sa disc. Medikasyon, mga pain relievers, anti-inflammatory drugs at muscle relaxants. Sa malubhang kaso, maaaring kailanganin ang operasyon upang tanggalin ang bahagi ng herniated disc o palitan ito. Spinal stenosis. Ang spinal stenosis ay isang kondisyon kung saan ang mga espasyo sa loob ng gulugod ay kumikitid na maaaring magdulot ng pressure sa mga nerves na dumadaan dito. Karaniwang nangyayari ito sa mga leeg o cervical stenosis at sa iba pang mabahagi ng likod o lumbar stenosis. Mga sintomas ng spinal stenosis. Pananakit ng likod o lieg. Karaniwang sintomas ang pananakit na maaaring lumala kapag nakatayo o naglalakad at maaaring bumuti kapag nakaupo o nakayuko. Pamamanhid o pangangalay. Maaaring makaranas ng pamamanhid o pangangalay sa mga kamay, braso, binti o paa. Panghihina ng kalamnan. Ang mga kalamnan sa apektadong lugar ay maaaring manghina. Problema sa balanse, maaaring mahirapan sa paglakad o magkaroon ng problema sa balanse. Problema sa bituka o pantog. Sa malubhang kaso, maaaring magkaroon ng problema sa pagkontrol ng bituka o pantog. Mga sanhi ng spinal stenosis. Pagkatanda, ang pinakakaraniwang sanhi ay ang natural na pagkasira ng gulugod habang tumatanda. Arthritis. Ang osteoarthritis at rheumatoid arthritis ay maaaring magdulot ng bone spurs na nagko-compress sa spinal canal. Herniated disc. Ang mga disc na naipit ay maaaring magdulot ng pressure sa spinal canal. Mga bukol. Ang mga abnormal na bukol ay maaaring magdulot ng pagkipot ng spinal canal. Mga pinsala, ang mga aksidente o trauma ay maaaring magdulot ng pagkasira ng gulugod at magresulta sa spinal stenosis. Piriformis syndrome. Ang piriformis syndrome ay isang neuromuscular disorder kung saan ang piriformis muscle, isang maliit na muscle na matatagpuan sa buttocks na malapit sa tuktok ng hip joint, ay nagkakaroon ng spasm o
o pamamaga at nagdudulot ng sakit. Ang muscle na ito ay mahalaga sa paggalaw ng hita at pag-ikot ng binti. Kapag ang piriformis muscle ay nanigas o namamaga, maaaring maipit nito ang sciatic nerve na nagdudulot ng sakit, pamamanhid at pangangalay na naglalakbay mula sa puwet pababa sa binti. Mga sintomas ng piriformis syndrome. Sakit na lumalabas sa likod ng binti. Ang sakit ay maaaring bumaba mula sa puwet patungo sa likod ng binti na katulad ng sciatica. Pamamanhid at pangangalay. Maaaring makaranas ng pamamanhid o pangangalay sa likod ng hita at binti. Panghihina ng kalamnan. Sa ilang kaso, ang mga kalamnan sa apektadong binti ay maaaring manghina. Mga sanhi ng piriformis syndrome. Muscle spasm. Ang spasm ng piriformis muscle ay maaaring magdulot ng pressure sa sciatic nerve. Pinsala o trauma. Ang pinsala sa balakang tulad ng mula sa aksidente o pagkahulog ay maaaring magdulot ng kondisyon. Overuse. Ang labis sa paggamit ng piriformis muscle tulad ng nasa matinding physical activity o sports ay maaaring magdulot ng pamamaga o spasm. Structural abnormalities. Mga abnormalidad sa balakang o gulugod ay maaaring magdulot ng piriformis syndrome. Paggamot ng piriformis syndrome. Rest at physical therapy. Ang pahinga at mga stretching exercises upang mapaluwag ang piriformis muscle ay mahalaga. Heat and cold therapy. Ang paggamit ng heat packs o ice packs ay makakatulong upang mabawasan ang sakit at pamamaga. Medikasyon, pain relievers at anti-inflammatory drugs upang mabawasan ang sakit at pamamaga. Injections. Ang corticosteroid injections o botulinum toxin o Botox injections ay maaaring makatulong upang mabawasan ang muscle spasms at pamamaga. Sa malubhang kaso na hindi tumutugon sa iba pang mga paggamot, maaaring kailanganin ang operasyon upang alisin ang pressure sa sciatic nerve. Degenerative disc disease o DDD. Ang degenerative disc disease ay isang kondisyon kung saan ang mga intervertebral disc sa gulugod ay nagkakaroon ng pagkasira o degeneration sa paglipas ng panahon. Ang mga disc na ito ay nagsisilbing mga shock absorber sa pagitan ng mga buto ng gulugod o vertebra. Mga sintomas ng degenerative disc disease. Ang pananakit ng likod ay maaaring maging talamak at matindi, lalo na sa iba pang mga bahagi ng likod o lumbar spine o leeg o cervical spine. Ang sakit ay maaaring kumalat sa mga braso, kamay, binti o paa, depende sa kung aling bahagi ng gulugod ang apektado. Maaaring makaranas ng pamamanhid o pangangalay sa mga apektadong lugar. Ang mga kalamnan sa paligid ng apektadong lugar ay maaaring manghina. Mga sanhi ng degenerative disc disease. Pagkatanda, ang natural na proseso ng pagtanda ay ang pangunahing sanhi ng DDD. Sa paglipas ng panahon, ang mga disc ay nawawalan ng tubig at nagiging mas kaunti ang kanilang kakayahang mag-absorb ng shock. Pinsala, ang mga aksidente o trauma sa gulugod ay maaaring magdulot ng DDD. Genetics, ang ilang mga tao ay maaaring may genetic predisposition sa pagkakaroon ng DDD. Spondylolisthesis. Ang spondylolisthesis ay isang kondisyon kung saan ang isang vertebra sa gulugod ay dumudulas, pasulong o paatras sa vertebra sa ilalim nito. Mga uri ng spondylolisthesis. Congenital spondylolisthesis, kapag ang kondisyon ay naroroon mula sa kapanganakan dahil sa abnormal na pagbuo ng gulugod. Isthmic spondylolisthesis, dulot ng stress fracture sa pars interarticularis, isang maliit na bahagi ng vertebra. Degenerative spondylolisthesis, dulot ng pagkasira ng mga disc at joints sa gulugod dahil sa pagtanda. Traumatic spondylolisthesis, dulot ng pinsala o trauma sa gulugod. Pathologic spondylolisthesis, dulot ng sakit tulad ng osteoporosis na nagpapahina sa buto. Mga sintomas ng spondylolisthesis. Karaniwang sintomas ang pananakit ng likod lalo na sa ibabang bahagi.
Ang sakit ay maaaring kumalat sa likod pababa sa mga hita at binti katulad ng sciatica. Maaaring makaranas ng pamamanhid o pangangalay sa mga binti. Maaaring magkaroon ng problema sa paglakad o pagtayo ng matagal. Salamat sa panonood mga ka-health! Sana'y marami kayong natutunan tungkol sa sciatic pain at kung paano ito maibsan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share. At para sa iba pang health and wellness tips, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Paalam at ingat mga ka-health!